Hello guys, welcome back to my vlog. It's a new year, it's a new beginning. Saan mang bahagi kayo ng mundo naroroon, gusto ko kayong batiin ng isang mapagpalang bagong taon para po sa atin lahat. Sino po sa atin ang may bagong plano or gustong simulan ngayong taon? Sino na sa inyo yung nakapaglista ng New Year's resolution? Pero sino rin sa inyo yung laging naglilista pero wala namang nagagawa o na-accomplish dun sa mga inilista? Ako, ngayong taon, marami akong gustong gawin, marami akong gustong simulan. At ngayon, pag-uusapan natin ang ilang mga tips from the Bible on how to start something new this year. Kung ready na kayo, ready na ako, let's go. Ito muna ang kwento. Early last year, 2024, bandang February, nung magsimula ulit akong mag-isip to consider na magtrabaho abroad. Nagtrabaho na ako before sa Saudi for 2 years at nung umuwi ako sa Pilipinas, nasabi ko sa aking sarili na yun na yung una at huli kong pagtatrabaho. Dahil una, ayoko yung maramdam na malayo sa pamilya. Pangalawa, gusto kong pagpatuloy yung aking ministry sa Pilipinas. Pero this year, after a decade, mahigit isang dekadang nakaraan, isang mabigat na challenge o hamon ulit sa akin yung kaisipan o yung possibility na mag-abroad muli for the second time. Isang mahabang proseso ng pag-iisip, ng pagpaplano, para sa isang mahalagang desisyon na gagawin ko muli sa aking buhay. After ng ilang months, December 29, 2024, ito na yung aking flight mula Pilipinas patungo dito sa Saudi, specifically dito sa Jeddah. Kaya medyo mahina lang yung aking boses ngayon kasi narito ako sa lobby ng isang accommodation. Maraming tao sa paligid, naglalakad, nakaupo. Kumusta sa mga Pilipino, mga kapwa ko OFW dito sa Jeddah. Sana makilala ko kayo at magkaroon tayo ng time para magkakilala. At ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga lessons na natutuhan ko kung paano mag-start uli ng panibago. Hindi lang ngayong New Year, kundi sa kahit anong season ng inyong buhay. Una sa lahat, seek God's guidance. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig sabihin, bago tayo gumawa ng anumang plano, let's pray. Let's ask God kung ano ba yung tamang direksyon na gusto niyang tahakin natin. Kasi alam niyo, kapag si Lord ang nanguna, siguradong magiging smooth ang magiging steps natin. Pangalawa, make a clear plan. Dito naman sinasabi sa Habakkuk chapter 2 verse 2. Write down the revelation and make it plain. Kung may goal kayo, isulat nyo. Ang dami-rami kasing pwedeng mangyari sa ating utak, sa ating mga iniisip bawat araw. Kaya kung hindi natin isusulat at magiging malinaw sa atin yung ating mga goal, maaaring mawala din ito at mawala yung focus natin para abutin at ma-achieve ang goal na ito. Kaya dapat ilagay natin sa isang papel at isulat yung mga magagandang plano natin para sa ating buhay. Clarity is the key para hindi tayo mawala sa ating focus. Pangatlo, start small. Walang masama sa pagsisimula sa isang maliit na bagay. At ito ang sinasabi sa Zechariah chapter 4 verse 10. Do not despise these small beginnings. Kung maliit lang ang kaya mong gawin ngayon, gawin mo lang. Ang mahalaga, nagsimula ka. Remember, si Lord natutuwa siya sa ating mga small beginnings. Lesson number 4, kung paano mag-start ng something new, be diligent and work hard. Ito naman ang sinasabi sa Proverbs chapter 14 verses 23. Hindi lang pwedeng plano ng plano, kailangan may gawa. Kailangan inilalaban mo yung plano mo sa pamamagitan ng iyong mga paggawa. Malit man yan, malit man na step yan, ang mahalaga, kumikilos ka paunti-unti patungo doon sa goal na gusto mong mangyari. Laban lang kahit paunti-unti. Tandaan, ang pagiging consistent, laging may bunga yan. Pang-limang lesson na aking natutuhan kung paano magsimula ng isang bagong bagay. Trust God's timing. Ito ang mahalagang paalala sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is time for everything. Huwag tayong mainip kung parang mabagal ang progreso natin sa buhay. Timing ni Lord ang the best, kaya magtiwala lang tayo sa kanyang time. At pang-anim na lesson na aking natutuhan kung paano mag-start ng something new, be bold and celebrate progress. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Kapag si Lord ang kasama mo, wala kang dapat katakutan, wala kang dapat ikahiya. At every milestone, dapat nagpapasalamat tayo. Sabi nga sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always.
Kailangan kahit maliit na progreso, pinagdiriwang natin, sineselebrate natin. Kailangan nating pahalagahan at i-celebrate ang maliliit na steps na ito kasi dito tayo patuloy na huhugot ng lakas para ipagpatuloy pa ang ating paglakad patungo sa pagkamit sa ating goal, pagsisimula ng isang magandang bagay para sa ating buhay. So there you have it, mga Bible-based tips at lessons at principles na pwede natin gamitin sa ating pagsisimula sa panibagong journey natin, hindi lang ngayong bagong taon, kundi sa lahat pa ng ating mga minimiti sa ating mga buhay. Tandaan mo ang mga lessons na ito at sana nakatulong ito para nagkaroon ka ng lakas ng loob na lumakad patungo sa iyong pangarap. Hindi madali, maraming challenges, pero alam ko nakakayanin mo ito sa tulong ng Panginoon. Tandaan, si Lord ang source ng strength natin, kaya go lang, laban lang. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa panonood. See you on my next vlog. God bless everyone. Happy New Year. Ingat kayo.